magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Ako rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang value show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa happening sa trend, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malinit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ang mga usaping may kinalaman sa ating Bawal akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle, their favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. At maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Ascenso hanggang sa susunod na sa 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nas extension sa DZRH at RHTV. Sa Pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay
ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Pilipinas, ang oras 8 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Sa panahong may nangangailangan ng boses, may handang makinig. Sa panahong may dapat ipaglaban, may tapang na manindigan. Advokasya. Dahil ang pagtulong sa kapwa, nasa dugo na nating mga Pilipino, kasama sina Tina Nolasco at Bong Ariola. Advokasya. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Bibigyang boses ang bawat adhikain. Advokasya. Magandang umaga, muli Sabado, ika-18 sa buwan ng Hulyo. Samahan niyo po kami sa isang programang maghahatid ng mga positibo at mga magandang kaganapan sa buhay ng isang nila at ating bansa. Muli po ako po si Bong Ariola at aking partner. Good morning! Ito po si Tina Nolasco. Morning partner. Good morning, Happy partner. 87th year anniversary sa DZRH. Happy anniversary, DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. Yan, una sa Pilipino. So, ano bang kwento mo? Narinig ko short na kwento mo yung napunta ka rito sa DZRH. Oo. Napunta ako sa DZRH dahil nagdesisyon ako lumipat ng kumpanya. Galing kasi ako una, pwede namang i-mention siguro dahil nag-shoutout naman dito no? Galing ako dati sa kabilang istasyon ang DZMM at na-retrench dahil nagsara ang ABS-CBN. At kasunod nun ay lumipat ako sa DWIZ. Doon ako nagtagal. Wow. Nagtagal ako doon ng halos 4 na taon. At nagdesisyon nga na lumipat dito sa DZRH. Pero ang laki ng hamon na kinaharap ko bago makapasok dito, partner. Dahil na-delay ako ng 1 month yung application ko dahil kailangan kong maggamutin yung UTI ko. Ganun kahigpit ang ating medical dito dahil ganun din kalaki yung benefits ng health benefits dito sa DZRH. Kaya ganun sila kumbaga mapanuri na dapat kahit papaano healthy ka kasi yung benefits ng health dito talagang malaki din ang pagpapasalamat ko dahil ngayon ang kumpanya ang tumutulong sa akin para gamutin yung PIMOS ko. Alam mo ba yung PIMOS or yung PICOS? Dati PICOS, PIMOS na yun. Oo, kaya malaki yung tulong talaga ng health benefits ng kumpanya. Ayan po. Yan ang background ni Tina Nolasco sa kanyang career as a broadcast journalist. Ngayon po ay field reporter na to Opo. Siya na si Manila Girl. Yes. So, at hindi ko rin inaasahan, partner, na magagawa ko pala dito yung passion ko na pag-radio drama. Kasi nung college... Sampol. Ang hirap sa'yo. Sarili mo lang iniisip mo. Wala akong kasalanan. Yan. Nagkama na po. Ayan po, si Tina Nolasco, yung kanyang background. At saka, siyempre, inaalala niya yung paano siya napabilang dito. At napakalaking ako, sinasabi ko nga, di ba? Napakalaking karangalan na napabilang ako dito. Matagal na sa akin mayroong imbitasyon si ating boss Cesar Charles. Bong, cover ka dyan sa yan yung sa area sa Quezon, mag-correspond. Sabi ko, sir, di ko kaya. Ang dami kong ginagawa. Di ba? Hanggang dumating din. Di ba? Nagaling rin ako sa at least 2 istasyon
At kahit pa paano may karanasan at may swerte. At sabi ko nga, tama ka yung passion kapag gusto mo, di ba? At dumating, may kakayanan ka, bakit nga naman hindi? Yes. And, Kaya, yan po, yung mga counting back, very thankful, very grateful. Very grateful ako. Lalo ngayon, di ba? Imagine hindi ko rin akalain na sa panahon, aabot pa ako ulit na makakabalik ako dito, di ba? Diba? Salamat sa buong management. Salamat sa mga opportunity. Sa mga boss ng DZRH, ng MBC. So, eto partner. And speaking of mga pagkakataon, opportunity, mga nagbibigay ng inspirasyon. Just recently, di ba? Ano bang ang kainitan ngayon? Ikaw, ano bang sports mo? Jackstone. Nako. Hindi pa huli, partner. Maraming bagong sports kayo na pinagkakaabalahan at maraming talagang nagugugol ng oras dyan. Dito sa atin, we are a basketball-loving country. Pero makikita mo siya halos talagang yung awards, napakailap talaga. Talagang malaki yung hahabulin natin. But just recently, merong namayagpag na isang Pilipina. Alam mo na siguro agad. Yes, Sinong binabanggit natin? Lodi. Sana mag-guess natin dito, no? Well, mahirap pero baka naman, di ba? Baka sa pamamagitan ng ating makakapanayam ngayon na mula sa National Academy of Sports, ito po ay attached agency ng Department of Education. Nasa linya po natin si Mr. Emil Arroyo, siya po ang administrator. Good morning, sir. Nandiyan na siya. Ayun. Via Zoom. Good morning po. Ayan. Welcome sa DZRH sa programang Advokasya. Ako po si Bong Ariola at aking partner Tina Nolasco. Good morning, Sir Emil. Magandang umaga po. Magandang umaga. Umaga, Tina and Bong, Katukayo. Happy anniversary sa DZRH at una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At magandang umaga sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Yan. Salamat po sa pagsama nyo sa aming programa. Akala ko una partner, si Attorney Raj na ang ating station manager. Kamukha ni Sir Emil So, binabanggit namin about itong achievement natin. Now, nagbubunyi ang buong bansa dahil meron tayong isang Alex Ayala, di ba? Of course, kahit anong bansa, marami naman talaga nangyayari. Pero ito, natakpan ang lahat at yung ibang mga walang interest, parang, nakaka-interest, di ba? May mga ganyan. Ngayon, ano bang usong-uso dito, di ba? Yung pickleball, di ba? Oo, yan na uso ngayon. Parang kabuti nagsulputan yung mga courts, mga warehouse converted into pickleball court. At ito naman, yung sigurado ako, maraming mag-aspire din na to become one like Alex Ayala. Itong National Sports Academy, Sir Emil, ano ba ang programa nito? Kasama ba ang tennis sa mga ipopromote nyo o pagbibigyan nyo ng pansin para somehow makaproduce? Alam mo, partner, marami hindi nakakilala. Si Mr. Emil, I'm sure alam niya. Marami rin namang Filipino na nag-excel into tennis. I remember si Pilisissimo Ampon kasi ginawa namin yan ng plug nung araw doon sa isang station na pinag-radyoan ko na. About isa siya sa nag-excel na Filipino sa tennis. Pero ang dami siguro baka first time si Alex Ayala, Sir Emil, na babae, di ba? Go ahead po. Yes po. Magandang umaga uli. Salamat sa DZRH sa pagkakataon na ilahad namin ang mga kwento tungkol sa National Academy of Sports. Ang aming academy po ay eskwelahan, attached agency sa DepEd para sa mga magagaling nating kapataang atleta. Tennis po ay isa sa mga sport na tinitingnan namin kasunod ng unang 7 sports na ang focus ng aming academy.
Ang mga sport namin ay karamihan Olympic individual sports, kagaya ng weightlifting kung saan tayo nanaig sa Olympics ng unang gold medal natin. Just At recently. ang gymnastics where Carlos Yulo nagbigay sa atin 2 gold medals. Meron po tayong 2 racket sports. Nakita niyo sa video yung table tennis at badminton courts namin. At meron din tayong 2 martial arts na taekwondo and judo. And of course, we have swimming and athletics. Ang tennis po ay tinitingnan namin together with yung SecGen ng National Sport Association, itong PhilTA, na si Mayor John Ray Tiangco. At tinitingnan nila yung lugar ng Clark City kung nasan yung main campus namin para gumawa ng isang napalaki at napakagandang world-class tennis center. So wala pa ang tennis? At tama po kayo. Wala pa po, pero malapit na. At tinitingnan namin yon at yung partner namin sa pag-develop ng lugar, yung may-ari ng lupa, ang BCDA, ay naglalaan din ng lote para sa ating Philippine Tennis Association. Sana nga, dahil dito maging makaproduce ng kasunod na Alex Ayala natin. Alam niyo yung kwento po ng NAS at ng mga atleta namin. I was about to say... kahawig ng kay Alex. I was about to say, sayang ako, hindi ako naging tennis player eh. Bakit? Naging pulot boy ako, alam mo ba? Tagapulot ng bola? Oo, tagapulot ng bola. Wow. Nakikita mo naman, di ba? Kasi meron kaming tennis, meron kaming Josep Panganiban Lawn Tennis Association. So marami yung mga, kung sino lang may pambili ng raketa, ng mga ata, di ba? Medyo gagastos kami nanonood hanggang dumating na, nagising ako, nagpupulot boy na ako. May bayad yun, partner, hindi ako nakahawak man lang ng raketa. Yung mga kapatid ko, at least may 2 kapatid ako, o 3. Pero hanggang doon na lang sa probinsya namin, hindi na laro pa sa mas mataas. Kasi ito yung problema natin, Sir Emil. Ito, at least now we can tell na merong pag-asa dahil merong National Sports Academy na may mga talagang huhubugin, di ba? From the grassroots. Kasi masyado talagang focus sa basketball, even the LGUs, di ba? Basketball lagi, yun yung popular, yun yung punong-puno ang mga at saka kahit saan may basketball court. Oo. Ang LGU, malaki yung budget pagdating sa pagpapatayo ng mga basketball courts na talagang ito yung dito crazy ang mga Pilipinos, pero pagdating sa yung mga binanggit sa mga pang-Olympics, sa mga award, naiwanan na talaga tayo. So, tell us muna more about sa National Academy of Sports. Saka paano po ba maging scholar niyan? Paano po pumasok dyan? Kailan pa ba ito? Di ba? Para sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay. Thank you po. Ang National Academy of Sports, nakikita niyo yung video dyan sa screen natin, ay itinaguyod noong June 9, 2020. Kasagsagan po ng pandemic at within 1 year ay nakapag-umpisa kami ng operations para magkaroon ng first batch of full government scholars na student athletes. So sa ngayon, ang NAS nga pala ay isang secondary school. So high school po kami. Ang entrada po ay grade 7 at ngayon ang naunang batch ng 2021 school year, sila po ngayon ay kakaumpisa lang ng grade 12 nila. So next year, we hope to graduate our first batch of student athletes dun sa aming mga 7 focus sports. Ang NAS ay attached agency ng DepEd. So ang aming chairman ng board ay ang Secretary of Education na bumisita rin sa amin last week, si Secretary Sani Angara. So kami ay nag-offer ng full government scholarships. As in full? 100%? Government scholarships. 100% yan, Sir Emil? 100% po. At kami ay may 24/7 operations. Ibig sabihin, naka-dormitoryo po yung ating mga atleta. Ang sa kasalukuyan, yung campus na nakikita nyo ay nasa New Clark City.
sa Capas, Tarlac. At ang Republic Act 11470 na gumawa ng National Academy of Sports ay ginawa ito maging isang sistema. Kaya ang susunod naming pinag-aaralan ay yung paano mailapit ang mga scholarships na to at itong institusyon at mga programa namin sa mas nakararaming mga kabataang student athletes sa Visayas at sa Mindanao. Oo. Sir Emil, clarification. No? Bali, ito ay 100% scholarship. May allowance pa po bang natatanggap itong ating Yes, mga po. athlete? Yes po. Sila ay merong personal allowance na katulad ng mga ibang scholarship programs na small amount, nominal amount for their personal monthly needs na 3,000 pesos. Monthly? Pero ang kanilang mga, pero ang kanilang mga in-kind na natatanggap ay napakalaki. Dahil sila talaga ang inaay natin na magiging kasunod nating Alex Ayala, kasunod nating EJ Obiena, kasunod nating Hidilyn Diaz, at kasunod nating Carlos Yulo. So, meron silang full academic scholarship at mga kagamitan din at uniforme nila para sa pag-aaral ay provided. Meron din po silang, of course, meron kaming nakatutok na teachers sa kanila, nakatutok na coaches sa kanila for both strength and conditioning saka sport-specific training. At isa sa mga unique o nakakatangis yung nasa NAS ay ang Student Athlete Support Services namin. So merong isang division na nakatutok sa kanilang mental and health and wellness, sa kanilang physical health and dental health. So meron kaming nurses, physical therapists, meron din kaming nutrition at dormitory management and parenting sa aming student athlete support services. Oo. Kami po ay sumasali sa mga national and international competitions at sila ay nabibigyan ng full opportunities and exposures na subukan nila ang kakayahan nila sa ibang mga atleta sa Asia at maging sa buong mundo. Sa ngayon, Sir Emil, ilan ang athlete dyan sa NAS? Thank you, Tina. Kami ngayon ay may just under 250 athletes, around 246 athletes in 7 focus sports. Yun po ba ay taga saang mga lugar? Paano kapag malayo, no, partner, no? Pupunta dyan sa Tarlac, paano po yung paano nga po pala yung qualification para maging scholar ng NAS? Thank you po. Una, sasabihin ko kung may access kayo sa makagaya kong generation na Facebook. Meron po kaming social media handles na nakalagay doon po lahat ng mga requirements para maging isang aplikante. Any Filipino youth can apply to NAS. So kahit sinong Pilipino, at dati nga meron kaming atleta na galing Saudi, Pilipinang Taekwondo Jin, pero tubong Mindanao. Sa kasalukuyan, ang karamihan ng atleta namin ay natural lang na galing sa Central and Northern Luzon. Dahil kami po ay located sa loob ng Nuclark City sa Capas, Tarlac. Pero ang susunod naming demographic na pinakamarami ay taga Mindanao. Layo. Pagkatapos noon, Southern Luzon, NCR at Visayas. So yung 246 athletes na yun are well spread out, galing sa iba't ibang mga riyon ng Pilipinas. At patuloy ang aming paghahanap ng mga magagaling at natatanging mga student athletes. Sir Emil, having said yung mga benefits, allowances, at saka nakita naman natin, at saka bago lang ito, of course, yung mga facilities partner, makita mo na ako nakaranas ako maglaro sa putik ng basketball. Talagang diba? At yung mga maraming atleta na nangarap na may naglalaro ng ang sapatos halos pagtahi-tahi na lang. Ano naman ang pananagutan po ng mga
estudyante dyan at yung kanilang mga magulang na para kasi ano pa bang irereklamo nila? Di ba? Well provided, may pera pa, hindi na kailangan ng pera dyan, Anong partner. dapat i-maintain? Di ba? May ano yung mga pananagutan? Baka akala nung iba yan, walk in the park lang yan. Ano na kami nandito na kami. Tapos palaro-laro lang kami dito, provided pa. Go ahead po. Thank you. Ang aming mga student athletes at kanilang mga magulang ay meron ding commitment sa kanilang growth and development dito sa NAS. So, syempre, unang-una, bilang high school students, expected namin sa kanila na medyo mahirap nga ang kanilang na kailangan nila mabalanse ang kanilang pag-aaral at tapusin ang secondary education nila sana sa amin. Habang sila ay nakakatanggap nitong mga benepisyo at yung intensified and varying sports training para sila po ay maging world-class youth athletes. Sila po ay tinututukan namin in both areas at hindi biro ito dahil kung sila ay papasok sa NAS, lalo na kung galing Visayas, Mindanao, sa murang edad pa lang ng mga 12 years old, grade 7, yung entry, nahihiwalay na sila po sa kanilang pamilya. Kaya minamabuti na namin ngayong gawin na yung mga guidelines na pwede namin magawa para ang mga susunod na campus ng NAS ay hindi lang dito po sa Central Luzon, kundi sa ibang mga riyon ng Pilipinas. So yung transitions nila sa board and tira sa aming dormitory ay hindi kasing bigat yung kanilang mga transitions. Lalo, marami pala dyan sila ay may commitment na every year. Kailangan nila i-maintain yung kanilang scholarship na yan. Ayan. At least malinaw para yung mga nakikinig natin na yung mga mayroong mga agam-agam, paano. Eto lang, susunod lang, di ba? Mga kayang-kayang gawin, di ba? Yung mga discipline, mga i-maintain. Babalikan siguro ka po Siguro namin. may grade nga, may grade din. Sir Emil, at tayo magbe-break lamang sa oras na 30 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. This time check is brought to you. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo. Tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May arte, may budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan!
With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. I am Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3, aba! My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Magkaisa sa gawa, wag lang sa salita. Kamay ay itaas, kumilos ng kusa sa pagtutulungan. Balik tayo sa programang Advokasya. Muli kami po inyong nakakasama. Ako po si Bong Ariola at aking partner. At ako naman po, Tina Nolasco. Ayan na, sa mga kakatutok pa lang, yung mga mayroong interest at gustong maging isang scholar. Alex Ayala, Idolin Diaz, Carlos Yulo, AEJ Obien at ilan pang mga sikat sa larangan ng sports. Makinig kayo dito. Napaka-importante ito, partner, sa mga LGU. Yun. Dahil nandyan talaga dapat yung grassroots, inuupisan talaga dapat yan. Yan, nakikinig si Councilor Jason Ariola ng Municipality of Bosepan, Iban Caminos Norte. Kasi yung hometown namin na yan, partner, basketball lang din talaga eh. Puro basketball. Doon talaga nakafocus. Ang laki ng budget, ang laki ng audience yan. Halos talagang madadala mo ang buong bayan pag may basketball. Eh wala, hindi. Una-una kasi hindi naman talaga naggagawa ng mga like yung swimming, yan, di ba? Badminton, at least yun, madali-dali. Yung gymnastics, talagang dapat pupunta ka sa provincial or sa capital. Anyway, balikan natin si Sir Emil Arroyo. Siya po ang administrator ng National Academy of Sports. Ito po ay attached agency ng Department of Education. So, ang pinararating natin dito, merong future ang sports natin. May pag-asa yung mga talented na mga kabataan
At kailangan ma-develop lang, maihanda at hindi yung halika, laro ka. Diba? Oo. Saka yung Halika, sabi laro nga ka. ni Sir Emil kanina, plano nilang dagdagan pa yan para Oo. hindi lang sa Tarlac. Sana, no? Lalo, ang dami nilang student galing Mindanao. Sana Pero magkaroon bata pa din sa ito, partner. Mindanao. At least, Oo. diba, Sana meron na rin naman. Kagandahan nito, napatunayan na nila, di ba? Meron ng production kahit papano nakapag-compete na yung mga atleta. By the way, balik talong natin, sino mo author nitong Republic Act 11470 na to? Sir Emil? Ayan. Yes, thank you po. May mga joint authors po yan nung nakaraang administrasyon. Isa sa mga proponents niyan ay si Senator Bongo at ang ibang mga senador at mga congressmen natin. At sila po ay patuloy na nagbibigay sa atin ng oversight. So yung ating mga nasa committee ng Youth and Sports and Youth Education, Secondary Education, sa kasalukuyang mga representante ng House of Representatives sa kanilang mga senador, sila po ay patuloy na tinitingnan ang ating development. Nangyari nga na si dating Senador Angara ay ngayong Secretary of Education. So siya po ay bumisita sa amin last week kasama ni President Bongbong Marcos. At doon nila nakita muli yung aming mga iba't ibang mga student athletes na tuwan-tuwa makita sila at tumuntuwa sa suporta na natatanggap nila bilang full scholars ng government dito sa National Academy of Sports. So, mas lalo silang na-inspired at I'm sure yung malaking pagmamalaki ito lalo sa kanilang mga pamilya, di ba, na nabisita sila at talagang hindi sila nagkamali. May we know magkano ang annual budget na inilaan dito? Oo, at sapat po ba? Thank you po. Ang aming annual budget ay nasa, of course, public knowledge naman ito, yung ating MOOE. Lahat ng aming capital outlay ay dahil sa Republic Act that created NAS ay nakalaan through BCDA para sa aming infrastructure development. So ang aming annual budget ay yung para sa operations. At ito ay nasa mga itong taon ay 400M to 450, mga ganun po. At ito po, ang napakalaking amount nito ay napupunta talaga sa scholarship and student services na mga bata. Dahil kami ay 24/7 operation. So yung aming dormitoryo, aming dormitory management, ang pagkain nila, ang mga competitions nila. Ito pong ang challenges talaga na nararanasan namin ay being able to attract yung top talent, hindi lang po sa estudyante, kundi pati sa aming staffing at providing ang aming mga nararapat na government funds dito sa essential services para sila ay talagang umakyat bilang isang world-class athlete at isang mabuting secondary student. Oo, dadako nga sana ako doon. Kung meron ho kayong 240 na mga estudyanteng scholar, sapat ba yung mga nagtitrain, coach? Ano ba yung ratio niya? 1:to how many? Saka, syempre, nag-hire ba kayo? Baka kailangan pa. Meron tayong mga talented na coach na kailangan din ng work na pwede dyan. Mental ang isa dyan. No? Saka yung mga physical therapist, isa pa yun na kailangan. Isa pa yun. Tama po kayo. Ang aming current ratio sa teacher to student ay mga 1:25 sa klase. Pero sa aming coaching, depende sa sport yon at sa level ng development ng mga student athletes po natin. So minsan ay 1:12 ang ating ratio ng coach to student. At ngayon ay nasa gitna nga kami ng hiring at mga kailangan pa naming palakasin mga ratios ng adult supervision sa kanila sa iba't ibang serbisyo namin. Isa sa mga challenges sa amin ay
yung mga government processes na kailangan namin tuparin, lalo na kung ang pinag-uusapan ay plantilla, kung tawagin na position. At syempre, karamihan sa mga NAS na pangangailangan ay bumabagsak sa tinatawag nating contract of service, lalo na sa coaching. So ito po ay challenges na patuloy naming pinapakiusap sa mga ahensya ng gobyerno, kagaya ng DBM at ng Civil Service Commission para yung essential services na maibigay namin sa mga estudyante ay patuloy na maganda ang standard at pataas ang ating mga achievements at ating mga standards sa mga student athletes natin. Malaking challenge, partner, kasi nga naman kung kailangan kasi mayroong eligibility. Ngayon kung babagsak sila sa contract of service lang din na every 6 months lang, sino ba naman na magtsatsaga na every 6 months lang yung contract mo, di ba? Tapos limited pa yung benefits na makukuha. So kailangan siguro dito ng magkaroon ng pag-aaral na i-exempt sila doon sa mga other requirements. Kasi skills yan, saka talent yan eh. Saka maubusan tayo. Maglilipatan yan sa mga malalaking, alam mo naman, training mga schools, di ba? Schools. Saka yung iba kasi talagang, alam mo yun, yung private na training, doon na lang sila kasi mas malaki ang talent fee doon. Kaya yun yung isang malaking hamon yan. Kayang-kaya yan ni Sir Emil na ilabi sa mga mambabatas at sa nakita lahat na yun, nakita ng Secretary of Education at ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. I'm sure na nabanggit mo to at kailangan magawan talaga ng paraan. Otherwise, hindi na naman ito magtatagumpay. Babalik tayo sa mga we have Philippine Sports Commission, di ba? We have Philippine Olympic Committee. Pero look ka naman, anong nangyayari? May mga napakatagal na mga talagang nahihirapan tayong makaproduce. At least ito yung pag-asa natin. Kasi dito, partner, talagang I'm sure kompleto pati yung ugali, yung lagi kong sinasabi na may ganun, no? we go dun sa attitude, yung may values guidance formation, and nutrition diba? Counseling nga pala yan na service yung talent nandyan lang, madali lang ihubog, pero yung pagka hindi nasabayan ng mga tamang discipline, yung mga obedience na, diba? Correct. Yung pagiging magalang, mabait at talagang humble, di ba? Saka yung bisyo. Yan ang dapat. Yan, sigurado dito. Hindi bawal na mangyari yan. Di ba? So, go ahead, sir. Minsan, bisita po kayo sa amin dito. Sige, sir. Makita namin yung facility. Sir Emil. Opo. Sir Emil, ilang hectare ba yan? Itong lugar na ito ay gano'ng nga kalawak yan? specially built ng ating BCDA. BCDA. Gano'ng kalawak po? Gano'ng kalawak nga yan, Sir Emil? Saka ano yung maximum na kaya niyang i-accommodate? Ang aming sa main campus namin ay mga 4.3 hectares. Nagbe-break yung signal. Dahil nandito po yung ginanap na 2019 Southeast Asian Games at yung facilities ng napakaganda nating athletic stadium at aquatic center, ang aming mga student athletes ay may direct access na araw-araw ginagamit itong mga pasilidad na ito na world class. At kasalukuyang ginagawa ang aming bagong dormitoryo. So ang aming temporarily nakatira sa napakaganda ring athletes village ng Galaxy Complex. Medyo nag-chop na yung line ni Sir Emil. Humihina ang signal. So, at least ito sa mga tagapakinig natin, partner, makikita nyo na talagang ayan, pinaghandaan na to. This time siguro hindi na tayo magkakamali. We can have many mga talagang world-class, competitive, makakapag-uwi ng karangalan, gintong medalya. At least ito, yung sa mga tagapakinig natin,
tandaan nyo ito, athletics, badminton, aquatics, swimming yan. May Facebook, di ba? Gymnastics, Oo. judo, table tennis, taekwondo, at yung weightlifting. Oo. Na yung merong mga talent dyan sa mga iba't ibang lalawigan, mga bayan, dapat yung LGU hanapin ninyo ito and makipag-ugnayan. And I'm sure gagawin nyo to, di ba, na makikipag-ugnayan sa bawat LGUs para kasi may alam mo, Matukoy. Ang daming may mga ibang sa mayor probinsya partner walang pakialam sa sports eh. Ayun na nga. At meron naman basketball lang, yun ang popular, diba? Yun na ang kanyang programa. Oo, yun na pagdating sa sports. At Kailangan yung mga ng suporta ng LGU. Yung mga dito. chairman ng mga committee mula sa SK, basketball pa rin. Di ba? Basketball paliga. Yun lang sikat eh. Doon ako mas maraming makikilala at mapapansin ako. Pupunta na rin sa municipality. Basketball pa rin. Now that merong ganito, kailangan ma-maximize nyo. Dahil ito ang gobyerno, ayun na naman, sinasabi ko lagi, naandyan lang ang gobyerno eh. Kailangan lang nating tingnan ano ba yung mga nakalatag na palatuntunan ng gobyerno para ma-develop ang bawat isang mamamayan. Saan kayo magaling? Eto kami. Ihahatid namin sa inyo. Pero yung sasabihin natin walang support, laki-laki ng facilities, ang daming pera. At I'm sure hindi, meron pang sinusupport dyan ng private or mga GOCC natin. I'm sure, Sir Emil. Sa kasalukuyan, kami po ay directly nakikinabang sa ating pondo galing sa GAA, General Appropriations Act. Meron mga tumutulong din sa aming partners na from the private sector. So yung nakakasuporta sa amin in kind at nakapagbigay ng donasyon sa National Academy of Sports. At pagpatuloy ng private sector yung kanilang support sa amin in different areas. At ito naman ay tuloy-tuloy na direktang pupunta sa kapakanan ng ating mga mag-aaral atleta. At ngayon nga, isa sa mga katangi-tangi naming at napakagaling naming swimmer ay kasalukuyang nagko-compete sa ibang bansa dahil siya ay nag-qualify po this year sa 2026 Youth Olympics. Wow. Ito ang pinakamataas na level ng competition sa mga bata, and I think ang Philippines ay mag-field ng something within 6 to 10 players in different sports. Ang aming swimmer na si Rihanna Coleman ng Angeles City ay isa sa mga nakapag-qualify sa Youth Olympics this coming Rihanna November Coleman. sa Dakar, Senegal. Film yata. So ito po sana ang isang ehemplo ng mga susunod sa mga akbang nila Alex Ayala. Okay, very well said, Sir Emil. With that, of course, sana mas marami pa tayong pero I'm sure na-deliver naman natin yung mensahe at sana with this makapag-open tayo ng mga ibang pananaw ng mga mahilig sa sports na there's a future itong ating bansa. Kasi ayan na, may inspiration tayo, Alex Ayala and the rest na mga nagbigay ng karangalan sa atin. At with your pag-manage niyang National Academy of Sports at ang government natin, mag-abang tayo ng mas marami pang magagaling na atleta na ipuproduce ang ating bansa. Okay. So last words na lang po, invitation, announcement para ma-invitahan natin ang mga tagapakinig. At paano nga, may FB kayo, may kung ano man. Go ahead po. Thank you, DZRH. Muli, ako si Coach Emil Arroyo. Pero andito po ako on behalf of our Executive Director na si Francis Carlos V. Diaz, ang bagong Executive Director ng National Academy of Sports. Meron po kaming annual caravan para sa mga interesadong mag-apply, mag-qualify sa National Academy of Sports. Malapit na po ito siguro mga Setyembre, ang tinatawag naming nascent SAS or NAS Annual Search for competent, exceptional, notable, and talented student-athlete scholars.
tingnan nyo po ang mga social media handles namin, Instagram, X, Facebook, dun sa National Academy of Sports page o kaya Nascent SAS, yung aming annual search at admissions process. So nawagan sa lahat ng mga Filipino youth, Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ibang Filipino youth, kayo po ay aming inanayan dito sa National Academy of Sports kung napaka-talented nyong athlete. Sama na kayo dito sa amin. Kami po ay sumusulong ngayong 2026 looking up to the different sporting events nationally and internationally. Okay. Yun po, maraming salamat po sa DZRH. Maraming salamat po, Mr. Emil Coach Arroyo. Bong Arroyo ng Academy of National Academy of Sports. Thank you, Sir Magbabalik Emil. po ang advokasya makalipas ang ilang paalala. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo Pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon,
Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Balik tayo sa programang Advokasya. Muli po ako po si Bong Ariola, aking partner. Tina Nolasco. Ayan, partner, batiin mo ang yung father dear at ang yung mother. Yes, nanonood at nakikinig ngayon ang aking nanay at tatay dyan sa San Jose del Monte, Bulacan, Agustin at Cecilia Nolasco, pati ang Si ating mga Agustin, avid listener tatay. dyan sa Bulacan. Sabi ni Happy Judge Boyd listening. Mapili, timely, ibang sports naman, makakuha gold medal abroad. Yan, oo. Ay, di lang ka rin. Salamat sa pakikinig. Good morning din. Yan, si Andy Viherera, salamat po. Yan, marami pang nag-comment. Utang muna. Ayan, good morning, Colonel Dean Gazik. At yun na po, hanggang susunod na Sabado, muli, ito po ang Advokasya. At ako po si Bong Ariola at aking partner. Tina Nolasco. Susunod po, Maraming special on Saturday. Kasama po si Dr. Cesar Chavez. Maraming salamat. Bye-bye. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasyang maliit, basta't malinit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa executive session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle or favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. At maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Ascenso hanggang sa susunod. 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob